Ako yung red flag sa relationship namin. Ang toxic kasi ng ugali ko at daig ko pa yung babaeng nagpo-postpartum. Lagi akong galit sa kanya kasi feeling ko na invalid yung feelings ko. Overthinker din ako kasi ginawa niya na yung micro-cheating before. Ako yung nakipag-break sa kanya pero dala lang yun ang emotion ko. Nasanay ako na sobra siyang nagsusorry kapag mag-attempt akong makipag-break sa kanya. Pero this time hindi ko akalain na pumayag siyang makipaghiwalay. Sinabi niya na napapagod na siya. Ngayon ay nagpapakatanga ako kakaisip sa kanya at pinagsisisihan ko na sinabi ko yung hiwalay. Sabi niya kung pwedeng maging friends na lang kami at pumayag naman ako. Sa ngayon ay hindi na kami nag-uusap. Yung magkaibigan kayo pero hindi kayo nagpapansinan. Ang awkward ng sitwasyon namin at nahihirapan ako. Ang sabi niya kasi mahal niya pa rin ako sobra pero pinagod ko siya. Teenage relationship pa lang naman po to at kailangan ko ng real talk niyo. Letter sender, Clara. Paanong micro-cheating ba yung ginawa niya sa'yo at yan ang ginamit mong armas sa mga ina-attitude mo? Dapat hindi mo na lang binigyan ng chance. Naging masyado kang pabebe kasi alam mong mahal na mahal ka. At feel mong hinahabol ka kapag mang-iiwan ka. Gandang-ganda ka rin eh. Sinabi niya lang yun na friends kayo pero ibig sabihin nun kalimutan mo na ang lahat. Hindi pwede yung ganda-gandahan ka palagi at ikaw yung laging uunawain. Mag-move on ka na lang at maging lesson learned sa'yo na lahat ng sobra ay masama at lahat ng sobra ay nakakapagod. And remember na ikaw yung nang iwan at ngayon ikaw yung naghahabol. Nakakabawas ng ganda yan, Neng.